Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong lingkod. So today is sa August 21, 2026 na tayo ngayon papunta dyan sa may St. Louis compound. At dadalhin po natin sa may first, dito yan sa may St. Louis, Valenzuela. At dadalhin po natin yan sa may 4 Strike Private Resort sa may Santiago Street, Manila. Di Santiago, Manila. Okay, so magbabalik po tayo mamayang unti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer, lamang po ang content po natin ni Kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman, sakasakali man po na may marinig kayong mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at talakayan habang tayo ay papunta doon yan sa ating pick up area. Okay, so how long? So parang sa sinabi nyo, hindi tayo nabubulabog ng eskwelahan para makapag-evacuate. Hindi naman po. Kasi ako before po, we had to ask for the help of the school. But so far, kaya naman po. Kasi malaki naman malaki naman po yung ating barangay. Okay, so ang ganda, siyempre after the flood, ano po ang assistance na ibinibigay po natin sa ating mga kabarangay? Well, we make sure po na before po sila mag-pick up, like kahapon po nag-start na po sila mag-pick up, we make sure that they have enough supplies po lang na ikuwi para po napalimula ko. Diba? Dahil po siyempre nabaha po ang kanilang bahay, marami po kailangan linisin. And after that po, meron din po tayong siyempre nagpataas ang baha, nag-accumulate din po yung medyo madami po basura sa ating barangay. Yes po. So, nagsimula na rin po kahapon ng ating cleanup drive with the help of the government. Yes po. So, unti-unti po. We will start, again, linisin ang ating barangay sa mga basura. Very good na po si Kapganda ay hindi lang maganda, masipag pa. Ma'am, pakiusap naman po, isa sa mga dahilan po ng mga baha ay basura. Sana po mapaigting natin ang panawagan. Hindi lang, okay kasi naging naghahakot, namumulekta, pero sa sarili nilang bahay, kailangan din nilang mag-practice ng proper disposal ng garbage, right? Totoo po yan na mas mahigit po talaga na sa ating mga kanya-kanyang bahay na tayo po mismo nagiging masinong tayo sa ating mga basura na hindi po tayo pwede basta tapon ng basura kung saan-saan. Lalo na po, isuportahan natin yung programa ng ating barangay. Meron din po yung sa QC government, yung sa ating trash to stock na yung mga reusable goods natin. Kumbaga, ito kasi pwede natin ibigay sa barangay and in return, it will be exchanged to goods. Pwede po bigas, kape. So, pag yung basura natin, nagiging makabunuan siya. Kumbaga, sabi nga, may pera sa basura para gano'n po. May pera sa basura. Maraming salamat sa inyo. Thank you so much. Yan po si Kap Gandayang. Kasama po natin dito sa kasalukuyan po ay nagbibigay ng seminar ang Department of Agriculture kung paano magtanim. Ay sa mahal na bilihin tayo, magtanim tayo ng ating kakainin. Tapos syempre namigay din sa iyo ng Camporado at Arroscaldo. Wala po yan sa ating mga kaibigan sa Nutri-Joy. Kasama din po natin mamaya may pa-chicken pa. Ang Harrison Chicken Inasal. At dito rin po ang Philippine Blue Cross Biotech Corporation para magpa-UTI testing, mag-blood sugar
advertising at mamigay din ng mga regalo. At beauty at saka blood pressure para yan. Maraming salamat din sa ABS-CBN Foundation sa Gift sa Pamilya, nakapartner natin na nagpabigat at nagpatubig din naman. At thank you siyempre sa Public Affairs and Information Services ng Department of Quezon City Mayor Joy Belmonte. Joy Belmonte, thank you so much. Okay, so mula dito, tayo po ay Paikot pa. magpapaalam muna at mamaya ako In 100 meters, make a U-turn at Mason Road. ating programa Aksyon ngayon, alas 2 ng hapon. Back to you, Sir Peter and Make a Rita. U-turn at Mason Road, then turn right onto MacArthur Highway. Aga-aga, ayaw na ni Tito Winnie para sa mga kapamilya natin. Nakailang sa po. There's a road closure ahead on Mason Road. Aba, meron kaming 6 na kapon. Wala. Doon, ha? Oo, pwede para sa mga kapamilya. May 6 yan sa Purado sa Carascaldo. Oo, Okay, 200 kapon sa Purado. napakadami pala. Pag may sumobra, Tita Winnie, alam mo na. Alam na. In 200 meters, turn right onto St. Louis Com. Inuwi pa pala natin. Parang DJ Papi. Ay, salamat, Tito Winnie. Ingat! At may programa Very pa good. sa Very mamayang good, Tita Winnie. hapon. Thank you very much. Oo, ayan ang ating serbisyo sa pamilya kasama si Tita Winnie Cordero live. Mula, ay, hindi ko mas maganda magsabi live. Live. Mula sa Function Hall ng Barangay Don Hegada. Turn right onto St. Louis Com. Then your destination will be on the left. Ngayong umagang ito, saktong-sakto sa dami ng mga pinagdaanan natin ng mga nakaraang 2 linggo. Baha, basura, traffic, lahat ng mga yan ay gustong pag-usapan ni Congressman Joel Chua ng Manila 3rd District at gusto nga niyang palakasin at linawin ang kapangyarihan ng MMDA. Ayan, siya din po ang chairperson ng Committee on Good Government and Public Accountability at member ng Committee on Metro Manila Development. So, perfect na SME natin siya para sa usaping ito. Kasama natin on Zoom, Kong Joel Chua. Kong Joel, good morning! Wala pong pasok ngayon kasi holiday. Ano po? Ay, magandang umaga. In 200 meters, make a U-turn. At sa lahat ng inyong mga taga-subaybay, lalong-lalo na mga taga-ikatlong distrito ng Luzon ng Maynila. Thank you po. Joel, magandang pag-usapan po Head ngayon north yan on dahil Inala. for once, dahil holiday nga po, hindi masyadong matraffic, ano po, at mukhang kumupa na rin yung malalaking mga baha dito sa Metro Manila. But I guess, ang pag-uusapan po natin na-expose yung kahinaan, ano po. Turn or right at onto St. least, Louis Com. Then your kailangan destination will be on the pag-usapan left. what else to do para hindi naman po lumubog talaga sa baha ang ating Metro Manila. And you have a proposal, Kong Joel, na palakasin ang MMDA at magkalinawan kung ang pag-uusapan ay kapangyarihan. Why is there a need to do that, sir? Well, Peter, kasi sa tingin ko, no, na high time na talagang may ahensya talaga ng gobyerno na nakapokus lamang dito sa mga programa o problema metro-wide. Ang problema ng baha, ng basura, at saka ng traffic, hindi lang yung Ay, problema nako. ng LGU. Paano pa talaga nila eh. Sanga-sanga yan Ayan, so na-drop na natin si... Ay, hindi to na tayo. Problema natin itong mga Ayan, so na-drop na natin sila. Kaso nga lang, hindi tayo nakapag-play. Alam na natin, ano po? Kapag hindi tayo nakakapag-play, alam na natin ang dahilan. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala, tayo ay gagawa na ng video sa ating susunod na session. Paalam po. Sige pa naman.
Basta. Naglaro na kayo po sa ano. Kalooban. Okay. Kalooban. Head toward Colon 1 Road, then turn left onto Colon 1 Road. Turn left onto Colon 1 Road. In 300 meters, turn right onto Marcelo H. Del Pilar Street. Sabi ko labanan natin. Kaya mag-depend totally na oil prices are going up. We have something within our control. Turn right onto Marcelo H. Del Pilar Street. Magsabi kung anong mga parusahan, anong ginagawa nila. Ito pong ating 2027 proposed national budget, Secretary, 7.2 trillion pesos, another record high ano po, Opo. 6% higher than that of 2026. naman nakakapunta. As an economist po, wala po tayong choice kundi taasan ang ating budget for the In 300 next year. meters, turn right onto Otherwise Colon po ba, 2. kapag naging stagnant ang national budget, ibig bang sabihin nun lalo lang tayo masasadlak sa kahirapan. Kung sinasabi ng stagnant, that means to say, hindi tayo mag-increase ng ating budget. Constant po. Constant lang. Opo. Hindi naman dapat gano'n kasi talagang tumataas naman ang presyo every year kasi wala itong high inflation na na-experience po natin ngayon. Siguro ang moderate increase, even Turn right onto Colon 2, then your destination will be on the right. Yung budget na yan Blur. ay 7%, 6%. Ang mahalaga talaga Peter is paano yan i-allocate yung budget na yan. Yung budget ba yan ay talagang ina-address pa yung pinaka-importante concern sa ating Pilipino. Ano yung pagkamanage ng inflation ang pinaka-importante, no? So, yung bang budget sa Department of Agriculture, sa Department of Siguro wala dito. Transportation, at iba pang makakatulong sa mga logistics, sa production, ay umangat ba at tututukan pa nila na talagang gagamitin yan, no? Ay, ayan, na-drop na natin. Maraming salamat po sa panonood. Your destination is on the right. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna po sa mga